Ako si Sara Duterte. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Magandang araw sa mga kababayan natin na sumusubaybay ngayon sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Pag-usapan natin yung confidential funds dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment kuno sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko paulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon So nagpaalam ako sa chairman ng chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital yung kasama ko. Pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing
ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration Hindi nila nilalabanan 'yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung 2 opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds.
Sumunod nun, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod nun, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? Dalawang tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling ang narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera na 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Bloc nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So dun na semento yung partnership, kumbaga, ni Martin Romualdez at nung
Makabayan block. Na kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ang AOM ay Audit Observation Memorandum na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka. O ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila. Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. 2023, ang mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. Makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila, makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So, makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kaso sumabog ito, di ba? Kasi naggalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma.
Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad, tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako. Bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang, nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinumpronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga sa mga pambobola eh. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unit team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you, after kita kinonfront, na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya
by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry. I'll take care of you. Why should I be worried? Diba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, wala sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa... kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga sinurveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko ang Makabayan Block. Kasi diba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT, teachers. Ang malakas sa Davao ay noon, nung nandyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na makakatanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun yung,
Ito yung sa mga armadong grupo nila ha, sa NPA. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat eh. Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok. So ang makikita mo lang, karamihan mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganon. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization, ang mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. Hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds eh. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. Broad kasi ang peace and order. Diba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order, kasama yon. Sa local, nadidiscuss nyo yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadidiscuss yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Gamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. Yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Malamang meron niyang mga pictures. Wala media doon eh. Kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant eh. Maraming tao doon. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, eto, sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag chismis lang. Okay? Ang narinig ko, natulog siya sa bahay
ni Anton Lagdameo that night. At ang narinig ko, may away sila ni asawa niya, ni Lisa. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Ito chismis na lang ha. Hindi ko alam kung totoo na may away sila, hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang maalala ko. Meron pa kasi ibang tao doon sa table eh. Hindi lang kaming dalawa eh. Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So, okay, so ano yun? Pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days nilustay. 11 days nilustay ni Inday Sara, ganon. Inday lustay. Kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila. PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman na, pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinap-chap nyo, pinaghati-hatian nyo, inattach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot doon na. Tapos, yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa at yung mga promises niya na hindi niya tinupad tulad nung 20 pesos ang bigas na sinasabi ko nung sinabi niya yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, middleman, sinong may-ari ng ektaryang palayano, di mo kaya. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program kasi ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Hindi ko alam sa kanila at saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom. Galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, anong mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay, 25 para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko.
ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung, yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate, hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya, ibalik niyo sa DepEd, trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Ay, hindi na. Wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. Halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. Meron kaming motion for reconsideration na na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. Hindi kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Opo, may submission talaga kami. Pagkatapos nung disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil Inaantay ko nga sila na tumigil na ba. Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga.
Madami pang iba, kagutuman. Problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino sinamin. Sino sila? Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Hindi ko siya ginanon, hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. Yung kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, diba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha? Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, sabi, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024 ito, April or May. And break these chains.